signal box guys. So ganyan yung problema niya guys. Yan, namamatay-matay yung kanyang ilaw, tsaka nawala yung display. Yan lang yung naiwan guys, yung kanyang indicator. Yan, nabuhay ulit. So check ko ito guys. Tingnan natin kung ma-repair pa ito. So guys, nabuksan ko na siya guys. Bali, hanapin natin kung saan yung part na mayroong problema. Okay. So ayun guys, yung supply dito guys sa coil nito dapat 5 volts. So ito nangyari guys. Tumataas, bumababa. Yung ilaw niya guys, nawala na yung display niya doon dito sa kanyang pinaka digital display. Ito na lang yung guys, nagbi-blink lang siya. Ito guys, tumataas yung voltahe. Tapos dito guys, sa regulator na to, dapat 5 volts input na ito. Yan, tumataas, bumababa. Yun, nabuhay ulit. So repair ko ito guys. Kasi dito yung may problema guys, yung IC na to. Ito. Yung IC na to guys. Kasi dyan nanggagaling yung kanyang 5 volts para mag-supply dito sa regulator at IC na to. So ito pala guys, natanggal ko na. Tingnan guys, mukhang nabasa pala ito. Yan o. Nabasa yung kanyang board para nagmo-moist. So linisin ko muna ito guys. So ito guys, tanggalin ko muna yung IC na to. Lagyan ko muna ng flux para hindi magdikit-dikit. So yun guys, natanggal ko na siya guys. Dikit ko muna dito guys para hindi mawala itong IC. So yun guys, dahil wala akong pamalit na ganitong IC, convert ko na lang dito guys sa ganitong module. Meron naman itong 5 volts. Ito guys, yung 5 volts. Yan, jump lang natin yan guys. Yan, wait lang guys. Itong 5 volts. Yan. Tapos yung input, connect natin dito sa 12 volts dito guys. Itong terminal. Tsaka yung out nya guys, magiging 5 volts na dahil na-jump na natin ito. Jump na natin ito. Magiging 5 volts na yan guys. I-inject natin dito guys sa coil na to. So yun guys, i-set up ko lang guys. So ito guys, i-jump ko na siya guys. Yan, lagyan natin guys. Yung module pa nito guys, nabibili ito sa Shopee. Ganito guys, screenshot nyo lang at hanapin nyo lang ito sa Shopee. Ito yung likod nya guys. Yan. Tapos ito yung harap nya. So yun guys, yung 5 volts na jump ko na. So wawiring ko lang ito guys at i-connect dito sa kung saan isusupply natin yung kanyang 5 volts. So ito na guys, na wiring ko na. Bali yung orange wire guys, yun yung kanyang positive, yung white naman yung negative. Or pwede naman ito guys, yung comma lang naman itong negative. So yun guys, pwede ko rin pala itong tanggalin yung isang white kasi comma lang naman yung ground nito guys. So yun guys, para nabawasan yung kanyang wiring, isa na lang yung ground niya guys at ito yung kanyang output. Ito guys, connect natin ito guys dito sa 12 volts. Hanapan natin kung saan makukuha ng 12 volts. So dito natin kabit yung ground guys, kiskisi lang natin dito guys para pwede natin ihinang dito. So yun guys, yung kanyang N negative dito yan guys. Dito ko siya hininang guys dito. Yan. Nakahinang na guys. At yung ito guys, yung N positive, dito natin connect yung guys sa ito natin connect yung guys sa diode na to guys. Ito guys, yung diode na yan. Ito natin connect yung N plus. Ito guys, malabo yung camera ko.
Yan yung N plus guys, yung kulay orange na wire. Yung ano guys, yung out plus dito natin connectin sa coil na to guys. Yan dito guys, coil na to. Supply kasi ng 5 volts yan guys, papuntang ito guys yung regulator. At yun guys, natapos ko na i-wiring. Yan yung pinaka wiring. Ito naman yung IC na tinanggal ko guys. Yan. Ito. So, yan na guys. Malabo yung camera ko. So testing natin guys. Kabit ko muna yung pinaka power supply niya guys. Ito guys. Yan yung dulo niya guys. So ayun guys. Nag-power na siya. Hindi na siya namamatay-matay. Check natin yung kanyang voltage guys. Kung normal na at stable na yung 5 volts niya. Ayun guys, nasa 4.9 volts, pasok na siya sa 5 volts at stable na guys. Ayan. So titesting ko lang ito sa bahay ng customer guys, pero goods na yan guys. Yan lang yung pinaka problem niya guys, nagulog ko na yung IC na to, yung regulator na para sa 5 volts. So yun guys.